Labas po ako sa gym eh. Ito lang. Anong role sa Tokyo ba? Ano po si Piera po. Ano siya? Tagahawak ng sekretos, bye. Tapos, nagtatrabaho ko dito sa bahay ni Pula. Kasama ko si Jamila Bispo. Tapos, medyo wild ako. Wild pa ako ngayon eh, kasi zero ako doon. Tapos, kita ko na Jet yun. Tapos, si Jet pala po ang love interest ko sa Tokyo. Si John? Sino? Si Jet, si Andrew Mula. Andrew Mulak? Bakit nalilink ka kay Andrew Mulak? Anong reaction mo ron? Secret ba? Hindi naman po siya hindi naman po siya secret. Kaniligaw. Kaparang O kayo na? Opo. Kayo na. Real life po. Early life mo. So parang yung eksena nyo, tinutuon nyo, gano'n. Hindi naman. Ilang months na kayo ni Andrew? May mga 9 months po. Matagal na. Sino saan yung nauna? Yung Totoy ba to o kayo? Kami po eh. Bago lang yung Totoy pa to eh. So kaya ka pala inspired. Medyo. Medyo. Pakikwento lang kung paano nagsimula. Ako ulit simula sa showbiz. Enjoy. Journey po. Actually, 12 years old pa lang po kasi ako. Nagte-teatro na ako. Tapos, bata pa lang po ako. Sobrang pangarap ko na po talaga maging artista. Kasi sabi na yun sa akin ng mommy ko tsaka daddy ko. Every time na nagpo-mall kami, pag may mall show, sila, ang mga nakamit ko na sila, Angel of Luna. Umakit daw po ako sa stage, tapos sumasayaw-sayaw ako lagi. So nakita daw nila na pang-artista ko. Eh, yun din po talaga yung gusto ko. Kasi mahilig ako sa artista ng bata talaga. So nung nag-teatro ako, parang mas lalo kong na passion ko sa acting. Kaso nahito po ako ng mga ilang taon, mga 4 to 5 years. Kasi nagpapagod din po ako ng birthday. Tapos, na-scout po ako ni Direk Bobet Vidanes. Yun po, hanggang saan tuloy-tuloy na po siya. Dati po, manager ko si Direk Bobet sa ibang management. Kaso, pero na issue, management niya. So, trinay ko po dito sa Viva Max. Actually, depressed ako nun kasi alam ko pa wala na nun eh. Kapawala na ako doon eh. Na after yun, alam ko saan ako pa. Tapos biglang, may tumawag sa akin. Gusto mo mag-max kami na parang AJ Raval. Tapos sabi ko doon sa tumawag sa akin kay Maricar de la Fuente. Sabi ko, hindi po ako sure kasi bago po ako sa ganyan eh. Tsaka medyo mahihayin ako pagdating sa katawan ko kasi ano ako eh, obese ako eh. Chubby talaga ako nun eh. Hindi rin ako nag-maintain ng weight kasi ang hindi kong kumain. So paano ko talaga kaya na hindi ako kumain? So medyo, insecure ako sa body ko that time. Tapos sige po, meeting po muna tayo. Tignan ko po kung okay ako, gusto ko. Or kung hindi. Tapos pumunta po ako sa Viva. Pumunta ko, okay naman po siya. Ayos, nakausap ko si Boss Vic, maayos din po nakausap. May nakita po ako sa Viva Max na sabi ko, sige, grab ko na to, hindi na ako parang diba? Para sa akin, gagawin ko lang itong stepping stone. Lalo na nung time po kasi ngayon, sabi ko kay Boss Vic, baka pwede mag-uusap ako. Kahit ang sabi sa akin ni Maricar, Viva Max, pero trinay ko pa din. Sabi sa akin ni Boss Vic, sabi, ano ka muna, try mo muna to. May gagawin kami reality show, ganyan. So sabi ko, baka ito pa yun. Anong reality show mo? Yung Pantasya po, yung last season. Tapos, ayun po, trinay ko. Actually, 3 beses po ako nag-audition kay Boss Vic After niya pong i-open yun, 3 beses pa po ako nag-audition. Parang 3 beses po ako pumunta sa Viva. Tapos 3 beses po ako nag-reject. So, ano mo ngayon? Company? Viva po. Viva ka talaga? Viva Artist Agent? Viva Artist po talaga. Then after nun, nawalan ako ng pag-asa. So, mga ilang weeks, 3 weeks before reality show, ulit. Sabi ni Maricar na, go ka na, pasukan sa Pantasya. So yun, sobrang excited ako. Tapos, sabi ko, wala akong ibang gagawin. Kundi,
total, ganun po talaga nature ko. Competitive po talaga ako. May nagbabawal na ba sa'yo ngayon na para magpa-sexy? Actually, wala po. Ang lola ko lang po ang hindi bawal sa akin. Pero nung pumasok po kasi ako sa Vivo Max, hindi ko talaga sinabi. Wala po ako sinabihan sa family ko. Nagulat na lang sila na nag-taping na ako, ganyan. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa ko. Alam nila nag-artist. Angelica, sa Viva Max nagkapelikula ka. Ano yung mga nauna mong Ano yung movies? unang pelikula? Pinakaunang pelikula ko po is, yun po, yung ay reality show. After po nun, after ko pong manalo sa Pantasya, nagkaroon po ako ng contract, 1 million worth of contract sa Viva. So, after po nun, nagsunod-sunod po yung mga projects ko. Anong year yun? 2020. 2020. Sa Viva Max na nagpa-sexy ka. Opo. Ano yung All the mga way? project? Ano yung mga Yes. movies? Yung pinakauna po is yung P-show, pangalawa HOS, Nico, Salitan, Tas, mahal ko ako. Parang iba kasi yung title ng before. Tapos, yun nga. Mga leading lady role. Opo. Mga lead role yun. Lahat po lead. Ano yung last movie mo sa BMX? Last movie ko po. Ito pong, ang alam ko, ito pong last. Kailan? Saka yung Victoria Butas. Silver po. Pero yung sa Victoria Silver po kasi, parang ano lang ako, cameo lang ako. Kasi yun na po yung sabi ko sa manager ko na mag-stop na po talaga kasi. Ano ang naipundar mo since pumasok ka sa showbiz? Naipundar ko Yes. po. Siguro po, naipundar ko sa sarili ko. Actually, wala akong material na bagay. Kotse, kondo. Wala rin po. Actually, ngayon po, bumabangon ako ulit kasi bumalik po ulit ako sa rock po. Siyempre, sa pag-artist, hindi naman agad-agad. Kaya, so, ito po kasi parang ako nag-invest ako kapag nag-paper po ako. Siyempre, kasus po. So, hindi po ako ganun na. Pero ngayon po, kahit pa paano, pero po tayo. Sana. Ano yung, ilang taong ka na nag-ano ka nag-teatro, tsaka saan yun sa school? Teatro sa Marikina po. Tas- Teatro ni Di sa school yun, parang community theater. Opo. Tapos ano naging project mo kay Direk Bobet? Yung lunch out loud po, yung Online shop. host po, nagpapunta ako sa school. Tapos yung, nung pumasok po kasi ako pasara, Sa inyo. Sabi mo kung insecure ka naman, saan nanggaling yung confidence mo nung ba? fighting spirit ko lang po. Kasi pag feeling ko, kapag inano ko yung sarili ko na kaya ko, kahit hindi ko kaya, kinakaya ko eh. So parang, hindi ko naman, para sa akin, hindi ko naman pinibenta. Gusto ko mapansin yung acting. So hindi ko na lang pinansin kung pangit ko, hindi naman ako sexy, din. At least medyo naiiba ako kasi lahat ng Viva Max, lahat sila sexy, di ba? So ayun. Pero ang sexy-sexy mo ngayon. Ngayon po, pinaghirapan. So kaya nag-gym ka, tsaka diet. Ano? Opo. Tapos, sige. Actually, hindi po ako ganun nagda-diet. Kinakain ko pa rin po yung gusto kong kainin. Kaya kumain 2 rice. Kaya ko pa rin po. Pero, ang ginagawa ko, binabawi ko na lang po siya sa workout. Fasting. Opo. Kapag before po ako mag-work, 1 day yan, hindi po ako kakain. Just work lang po. So anong show mo? Tatlo ang TV show mo? Bubble Gang, Pepito Manaloto, tsaka Totoy Bato. Yung Pepito Manaloto po, nag-guest lang po ako 1 time. Opo. Tapos sa Bubble Gum po, since summer special po, May, nandun na po ako. Tapos hanggang ngayon po lumalabas po ako sa Bubble. Nagtitaping ka pa rin. Hindi na po. Yung mga past taping mo yun. Nung nauna mong taping. Pero may natutunan ka ba? Dahil si Michael V sa ano yun? Sa Bubble Gun. Sa Bubble Gun, tsaka yung Pepito. Oh. Ano natutunan mo kay Michael V? Actually, kay Kuya Michael po, minsan ko lang din po kasi siya makasama. Pero pag nakasama ko po siya,
siya. Sobrang lawak niya pong tao. Tsaka masayahin po kasi siya lagi-lagi po siya nakangiti. So parang natutunan ko sa kanya na kahit hindi man siya ganun nag-a-advise sa akin, eh, mahal na mahal niya po ang trabaho. Napakagaling niya po sa trabaho. Tapos napakabait din. Gusto mo siyang maka-work ulit. Gusto po siya makawork ulit. Halos lahat po ng cast ng Bubble Gang. Gusto po sila makawork. Uso ngayon ang stage play na sexy. Willing mo rin bang subukan ng stage play with sexy at love scene? Ayaw mo na. Ayaw na. Ano na po eh, parang sabi ko okay na ako, Stop na nakasabog talaga. na ako eh, parang kota na ako. Kasi parang sabi ko, iba naman kasi talaga ang gusto ko ever since eh. So sabi ko, parang pwede naman na siguro ako, may mga tatutunan na rin naman ako, siguro. So kahit maganda yung offer, maganda yung project, magaling yung director, ayaw mo na. Sexy po. Ano dream project? Yung dream project ko po, actually ito po yung teleserye. Totoy ba to? Dream project ko po magkaroon ng action. Si idol ko, Angelina Jolie. So, nung napasok po ako sa Totoy Bato, actually sobrang saya ko po. Kasi po, kahit sino naman po, pangarap ko po sa teleserye. Kaya sobrang grateful po ako na kahit ang daming dumating sa akin ng problema. Pero, pinangarap. Sino dream leading man mo naman? Dream leading man to po. Wala po akong dream leading man. Pero ang gusto ko pong makatrabaho talaga, sana mag-work kami kasi pangarap ko rin po rom-com. Si Empoy po. Empoy. Po. Bakit si Empoy? Tsaka po syempre si Andrew Mula. Pareho lang po na pareho komedyante. Komedyante ba si Ann? Oo po, komedyante. Di ba action? Pareho po eh. Lahat kaya, parang ano yan eh. Parang chameleon yan. Pero number one, lover boy. Lover boy. Si Andrew Mulak, baka mag-anak ng mga Mulak yun. Singin niya. Opo, kapatid po ni Kuya Aga. Talaga. Kapatid siya ni Aga. As in, Kapatid ko. totoong kapatid sila ba yun? In-introduce ka na sa Mulak. Oo po, lagi ko nga po nakakasama ang Mulak family. Actually, sobrang saya ko po na-meet ko yung Mulak family. Kasi sobrang down to earth. Nung una po, kinakabahan ko syempre. Mulak to, showbiz to, buong pamilya nila nasa showbiz, di ba? Kinabahan ko ako nung una kasi sabi ko, syempre, hindi naman lahat ng pamilya, open sa, alam mo yun, sa sexy ako. Sa nature. Nature ng work ko, hindi naman lahat open. So, nung una po, kinabahan ako, sabi ko, baka mamaya, hindi na ako magustuhan, pero nagulat po ako kasi actually tinanggap po nila ako ng sobra. Sobrang saya po nila kasama. Alam po nila yung naging trabaho ko before. Alam po nila kung saan ako galing. Pero parang tinignan po nila ako as family din. Nakasama ko si Alex po, yung tatay po ni Kuya Nino. Napakabait po nun sa akin. Sobra. Sila pong lahat actually. Si Aga nakasama mo. Si Kuya Aga po yung dito po. Siyempre, Kuya Aga po yun medyo. Busy. Opo. 9 months? 9 months. Paano mo di-describe yung relationship ni Andrew for 9 months? Roller coaster eh. Kaya ka umiyak? Oh? Hindi po. Roller coaster po siya. Kasi syempre, ako po galing ako sa actually lahat ng relationship na pinasukan ko, hindi talaga Nag-work out. Hindi nag-workout, hindi okay. At walang main test na third party lagi ako. Ang dahilan. So parang nagka-trauma ka ganito. May trauma. Kasi meron talaga, trust issues meron. Kaya yun, workout ko, yung ito ko, workout ko. Ang maganda lang po talaga din kay Andrew. Tutulungan niyo po ako. Actually, siya yung naglapit sa akin kay Lord eh. Tapos, sinusupport naman niya po ako. Angelica, since mahilig ka sa action, dream mo rin bang makatrabaho si Coco Martin balang araw? Opo! Coco Martin po yan eh. Bakit? Siyempre po. Bukod sa Coco Martin. Siyempre marami po ako sa showbiz po tayo. Marami po tayo narinig about Direct Coco na magaling po talaga siyang handle ng teleserye, magaling po siya mag-handle ng mga artista, magaling po siya mag-direct. So,
Patok, di no? ba? Patok na Opo. patok. Top rate Patok eh. po, opo. Paano yung naging transition mo from sexy to comedy and serious na? Yung transition ko, So sa bagay, nag-workshop ka naman siguro. oo, nag-workshop po. Tapos may mga friends po ako ng mga acting coach. So, nagpapatulong din ako kung paano. Then, inaaral ko din po talaga. Actually, pag may bago po ako papusukan na project, inaaral ko po. Since, before po ako magbabagang, halos everyday, nanonood po ako ng babagang. Sinitignan ko po kung ano yung ano sa loob. Sa dental area, inaaral ko din po. Actually, ano na lang din po, bonus kasi nag-YS, boxing po ako. So, tapos nag-airsoft po ako. So, parang nung pumasok po ako sa Totoy, parang medyo ready. Kasi nung pangalawang taping ko sa Totoy pa to, actually, pinag-action agad ako. Tapos, hindi pa ako nag-practice, hindi ako inano. Tapos, tinuruan na ako ng stuntman. Akala naman, nagaling na naman sila sa akin. Natutuwa naman ako at kinaya ko. Family mo? Family ko po, okay lang po ang family ko. Ang daddy ko po ang kasama ko sa house. Yung mommy ko po nasa US. And yung lola ko po nasa US. Kapatid lang? Yung kapatid ko po, isa lang po sa daddy ko. Pero 10 po kami kay mommy. Pero iba't ibang father. Pero kay daddy ko po, dalawa lang kami ng sister ko na mas younger sa akin. Pero may family na din po. Pero magkatabi lang po ng house. Anong age siya ginagawa? Wala na po ako screen age. Pero Kasi ilang taon? 23 po kasi actually tinanggal ko yung screen age ko. Kasi pag mga ganito po, pag mga interview, ganyan, pag tinatanong ako, Nalilito ka. nalilito ako. Sabi ko, nalilito Sabi sinungaling. Hindi mo Oo, matandaan. tapos sasabihan pa ako sinungaling. Ako din sa mga comments na meron akong nag-interview, long conversation. Nakita ko sa mga comments, sinabi mo ako sinungaling. Sabi ko, oh my God. Ay, paano ko anuhin? Kasi nalilito talaga ako. So sabi ko, sige na nga, huwag na nga ako mag-screen age eh. Sige lang ako. Bata pa naman yung 23. Bata pa naman yung 20. Hindi na pwede, 19 years old. Oo ka. Si Diyos ka, di halata, 50 na yan. So 23 ka ngayon? Oo, 20 ko. Tunay na age. Tunay po. 2000. So bata ka pa nung nag-Viva Max ka? Oo nga. So how old were you then? Po, siguro po 2020 po, October 2020. So 3 years ng... So mga 20. 20 ka. 19. At least legal age na. Ano sabi ng parents mo nung nag-Viva Box na? Wala na po silang nagawa. Para lang po yung tattoo eh. Pag nagpatattoo ka na, wala. Di ba pag nakita nila, wala na sila magagawa. Pero syempre, pag nasabihan, pinagmumura po ako ng lola ko na. Kasi yung daddy ko po kasi, hindi alam, nadalala po kasi ang daddy ko 71 na din. Ang mommy ko po ng bata, ang mas malawak po talaga, actually silang talaga yung mga pagkawa ko, malawak po sila eh. Alam mo, tsaka tiwala po sila sa mga desisyon na ginagawa ko. So, wala naman po silang masyadong yun. Nag-advise lang po sila sa akin. Pero yung lola ko po, grabe po ako pala ng Hindi, natutuwa lola mo ngayon na hindi ka na magpapasexy. Opo, siya. Action comedy na. Opo, sobra po siya natutuwa. Kasi yung lola ko po, ang mga friends din po nun, puro showbiz. Opo, ang best friend niya po sila, Gloria Diaz, ganyan. So may one time nga, yun talagang nakapagpa-push sa akin na hindi ko na kaya. Naiwan ko na. Pasexy. Naiiwan ko na, nung umuwi ko yung lola ko last year, Galing sa ano? galing US? Italy po. Italy. Tapos, kasama niya po yung mga friends niya. Sinama po nila ako sa Christmas party nila. Sila, Tita Gloria po nandun. Tapos nakita ko po sila, parang nagkaroon ng realization. Sabi ko, gusto ko maging kagaya nila. Gusto ko maging na patrabaho sila, acting. ganyan. Serious actress. Serious actors. Parang gusto ko maging gano'n. Kasi yung time na yun, actually yung lola ko, papakatotoo ko. Medyo nahihiya siya na sabihin, Pasexy ka. ang trabaho ko, ganyan. Lagi na sinasabi, nag-artista ako, ganyan. So, parang sa akin, nahihiya ako sa lola. Pero, may mga tao lang din talagang hindi, ganun din talaga malawak po ang utak sa gano'n. Pero sa akin po, wala naman din po talagang,
masama sa ginawa ko. Kasi, syempre, hindi ko naman po Trabaho pwedeng lang. sabihin, ano, pagka-important ang art, ganyan. Syempre, nasa Pilipinas po tayo, masyado pong, conservative country. Conservative, oo. So, sa akin po, yun na lang yung reason ko na ginawa ko lang talaga siyang stepping stone. At nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng tapang na pasukin. Kasi hindi ko makukuha ito Na-experience lahat mo. kung hindi ako pumasok. Pero ano, wala kang masamang ibig sabihin doon sa mga nagpapasexy pa nga. Wala po. Wala. Sobrang proud ako sa kanila kasi kaya nila. Actually, hindi po madali ang ginawa namin. Kami mga naging Nagpa-sexy. Nagpa-sexy. Hindi po madali yun. Para sa babae. At lalo na dito po sa bansa natin. Sa ibang bansa, sila 50 Shades of Grey, sila Anastasia. Okay lang yun di ba? May mga nagpapakita talaga. Sila Dakota Johnson, nagpapakita talaga. Pero dito kasi sa Pilipinas, iba eh. Medyo mahirap din. Saan mo nakuha yung lakas na loob mo para mag-goal? Kasi sobrang dami ko pinagdaan siguro. Parang nag-rebelde ka ba, no? Hindi naman. Hindi naman po. Parang, ano po ako eh, independent po kasi ako eh. So parang sabi ko, kailangan ko tulungan kahit feeling ko, butas ang marahin eh. Kasi kailangan buhayin yung sarili ko, tsaka breadwinner din ako. So, sabi ko, hindi na ako parang Parang leap of faith, no? Dito naman, wala namang pagsisisi na nagpa-sexy. ay wala po kasi sa Ang sabi ni Boss Vic na ayaw. Oo nga. Yun! Dahil si Boss Vic, napakabait ko. Bigyan ako ng chance. Actually, papasalamat po ako kay Boss Vic. Kasi nung time po na, parang mag-1 year po ako hindi pumunta ng Diva office. Eh. Kasi, siyempre, dami ko din yung ginawa. Yung kundalo ko ulit. Tapos, nice ko yung mental health ko. Nung pumunta po ako kay Boss Vic, nang okay na ako, pinausap ko po siya sa Boss Vic. Kasi siya ka na. Punta po talaga kayo. Sabi ko, nakakalabas naman po ako ngayon sa mga show, ganyan, kaya naman po. Nakakapag-usap lang po ako sa kanya ng tao sa tao po, maayos po. Si Boss Vic, sobrang lalok din po talaga. Sabi, naghihingi nga po ako ng pasensya nun sa kanya. Sabi ko, sorry po, naging layo ako. Ganyan. Sabi lang po sa akin ni Boss Vic, ba, okay lang yan. Naiintindihan kita kasi naiintindihan ko yung cycle ng artista. Sabi niya, naiintindihan ko yung problema. Sabi niya. Hindi ka ko maiyak nun eh, kasi sobrang emotional ko nun eh. Hindi ko alam kung saan papunta yung career ko eh. So sabi niya sa akin, sabi niya, sige, dahil ayaw mo na yan, edi pasok na katang Viva 1 ganyan, for the love of Andrew Mula. Sabi niya, bilang yun yung... alam niya yung Boss Vic pala. Alam din ko ni Boss Vic. Alaga ko ni Boss Vic yun. So, sabi, sige, for the love of Andrew Mula. Ano ka na, mag-Viva ka na. CR lang. Tapos, Sige. sige, tulungan ko sa mga kagandang. So, grateful po ako talaga. Actually, sobrang thankful po din ako na sila po yun. Tapos, Sa mga physical enhancements. Ikaw ba may mga pinaka? Meron naman. Siyempre po, kailangan po natin lagi magpaganda. Wala po akong ano sa physical enhancement. Hindi po ako ano dyan. Actually, kapag may mga naririnig po ako na, kunwari, parito, okay. nagparito ako, ganyan. Tatanong ko pa ako, saan ka nagparito ako? Baka parang next time kapag gusto ko na, dyan ako Kahit try mo. Opo. So, wala na po ako. Ano yung major na pinabago? Meron. Nagpaliit po ako ng braso. Yun lang. Tapos, nagpa-cut lang po ako ng Si Diyos gusto magpasikip niya. hindi ko naman po itatago na meron akong pinagawa sa akin. Kasi, syempre, kung titignan niyo, hindi naman ganun kalayo yung mga old photos konti lang ko. naman, Mga 15, 14 years old pa lang ako nun. Pero, maliit lang talaga yung ilong ko. So, kailangan lang talaga niya. Pero hindi ka pre-measure ng management. Ay, hindi. Parang sa akin po, kailangan ako na yung gumawa nun eh. Hindi pa na po nila kailangan sabihin. Sariling sikap na. Sariling sikap na po. May nagawa ka bang project sa Viva 1? Sa Viva 1, wala pa po. Pero bibigyan ka rin daw. Sana po. Oo po, sana. Sana makita po yung acting natin para mapapagod. Bakit nga pala kinuha ka na since mataba ka? Ano ba yung ano nila? Kasi So, ano more po, on sexy talaga.
Yes po, si Viva po kasi, parang hindi naman din po sila ano sa body. Parang body shaming. Wala naman po. Actually, meron po ako mga nakikita ngayon, mga nagsisign ng contract. Hindi naman, kumbaga Sexy. Hindi po. So, wala naman po yung Yung pinakauna mo, Fantasia talaga, no? Fantasia, yung Tasha, X yun, di ba? Tapos YA. Fantasia. XA lang po. Sige, picture. Yeah. Saan ba? Tapos pag Ayun siguro, ng back.